Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas po ng Itbulaga, particularly po sa kinakaharap na usapin ni Bossing Vic Sotto. So unahin nating pag-usapan ang tungkol dito kay Atasha Mulak, no? Meron po palang mga fans na talaga naman pong nag-effort na pumunta po dito sa studio habang etong si Atasha po ay may pictorial para po magdala ng mga regalo. Sabi nga po ni Atasha, maraming salamat at shout out kay, ayan po, binanggit niya po yung mga page at mga name po ng nagbigay ng regalo sa kanya. Sabi niya pa dito sa mga regalo at sa mga bumisita sa studio nitong weekend. Thank you guys for all the support and efforts to make me smile. I love you all so much. I'm so lucky and thankful for celebrating every milestone with you all, and happy 1 million followers on Instagram. Truly feel so grateful and blessed. Thank you guys. Have a happy week ahead everyone. And pinakita niyo po dito yung kanyang mga natanggap na regalo. So ang dami po talagang nagmamahal kay Atasha Mulak. Samantalang ang pelikula po ni Bossing Vic Sotto ay merong pa-special block screening with APT Entertainment Chairman Mr. Antonio P. Tobiera. Present po siya sa special block screening. Grabe, nakakatuwa. Sabi nga po ng APT Entertainment Inc., Look the Kingdom special block screening with APT Entertainment Chairman Mr. Antonio P. Tobiera, celebrity hairdresser Miss Celeste Tobiera, and President and CEO Direk Mike Tobiera, together with the APT family at Ayala Mall, Circuit Makati. The Kingdom MMFF 2024 still showing in cinemas, directed by Michael Tobiera. So yan, still showing pa din po ang The Kingdom sa mga hindi po nakakapanood pa ng pelikula ni Bossing Vic Sotto. Nako, dapat mapanood nyo po ito. Samantalang ang mga big bosses naman po ng ABS-CBN ay nakipag-meeting po sa chairperson ng legislative franchise ng Kongreso. Nako, pag nagkataon po na nagkaroon sila ng franchise, nagkaroon sila ng tinatawag na station, at pinayagan na po na sila po ay magkaroon ng franchise. Kawawa dito syempre yung kapuso, kasi 'di ba nakikipag-collab sila dito para magkaroon ng noontime show, which is itong It's Showtime. Nako, mapipilitan po silang gumawa ng sarili nilang noontime show. Sabi nga dito kay LM Entertainment, pakipalo po ang page na to. Kung hindi pa po kayo nakapalo, isa po siyang legit tabarkads. Sabi dito, comeback ng kapamilya sa Free TV, abot kamay na nga ba? Matatanda ang pasado na sa unang pagbasa ang bagong resolusyon na magbibigay muli sa ABS-CBN ng isang bagong broadcast franchise. Kung magkataon, maaaring po sinakaya ng ABS-CBN ang existing block time agreement nito sa ibang mga network kagaya ng TV5, GMA at COE. Ano sa tingin mo? Ka-mic drop. So, ganun po talaga ang mangyayari niyan mga kadabarkads, no? Syempre, sa station na po nila yan ere. 'Di ba? Kaya ngayon, medyo maapektuhan itong mga network na tinanggalan po nila ng mga project. Lalo na po itong Kapuso Network na wala pong noontime show. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa issue na kinakaharap po ni Bossing Vic Sotto laban dito kay Daryl Yap. So, balikan lang natin itong sinabi po ni Tito Sotto upang malinis po ang pangalan ni Boss Joey De Leon and Bossing Vic Sotto tungkol dito kay Pepsi Paloma. Sabi kasi dito sa isang statement ni Tito Sotto, tinira po pala ni Bossing at Boss Joey De Leon ng kasong libel etong panig po nila Pepsi Paloma. Kaya nagtangka po pala na magkaso din or balikan ng kaso si Bossing at itong si Boss Joey. Nako, interesting ang topic na to. So, ito po yung tungkol sa kalinawan
naman ng lahat kung bakit po pinabura ni Tito Soto yung article na tungkol po kay Pepsi Paloma. Sabi po dito, Tito Soto has branded and published online articles linking him to the alleged and subsequent death of 80s star Pepsi Paloma as fake news. Sabi po ni Tito Soto, to me this information. Once people know what is true, they'll see it's not. I have decided to brush them aside and not pay attention to this type of disinformation. Yan mga original fake news. Soto told Tina Monson Palma in an interview that aired Thursday on ANC. Soto has sought to remove the story's title, of Pepsi Paloma. Was Pepsi Paloma murdered? And Tito Soto denies whitewashing Pepsi Paloma rape case from the website of Inquirer.net, the online platform of the Philippine Daily Inquirer broadsheets. Soto said the removal of the articles from the internet perhaps helped in settling the noise because it's fake news. Sabi pa po dito, una 1982 ako naging vice mayor ng Quezon City. Matagal na hong wala yung kwentong yun. 1982 po yung kwentong yun so wala ho akong pakialam sa isyong yun nung araw. Para ho sa kaalaman ng lahat, gimmick ho ni Ray de la Cruz, Paloma manager yon. Hindi ho totoo yung sinasabi. Pinagtangkaan nilang magkaso kasi tinira sila ng libel ni Vic Soto at Joey De Leon. Dinimanda sila ng libel kaya pinagtangkaan nilang balikan ng kaso. So nagkaso po pala si Bossing Vic at Joey De Leon ng libel laban po dyan sa rape case na yan. Kaya nagtangka lang naman po, nagtangka or tinatakot po ang panig po nila Boss Joey at Bossing Vic Soto na magkakaso din daw itong panig ni Pepsi Paloma. Sabi pa dito, Soto added that he had no hand in Paloma's death 3 years after the alleged gang rape incident. Paloma was found lifeless inside her apartment in an apparent hindi ko lang babasahin, 1985. The senator claimed that the actress' death was due to drug use. Meron po akong nababasa sa Facebook na kaya raw nagpakamatay. Hindi ho. Droga po yon. So ayan po ang sinabi ni Tito Soto. Kasi meron pong mga nagpapalabas na kaya daw nagpaano kasi gawa daw ni Bossing, gawa di umano nitong si Boss Joey na siyang malaking fake news. Yan din po yung mga nabasa ko dito sa mga social media platform na di umano kaya daw nagpakamatay ay dahil po lulunga po sa droga. Kasi isipin mo nakapagtrabaho pa po siya ng ilang taon tapos matapos noon sobrang payat niya mga Kadaver Gods. Kaya sana this time mga Kadaver Gods matuldukan na po itong usapin tungkol kay Pepsi Paloma at kay Bossing Vic Soto at Joey De Leon. So hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.